Hello, what's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, we're gonna talk about Flip Top Tipsy D versus Batang Rebelde. I-like muna natin yan at shoutout nga pala sa Flip Top, shoutout din kay Enigma, shoutout sa lahat ng mga tao na nandito pa rin nakaantabay, nakaabang, nakasubscribe sa atin at sumusuporta palagian. Maraming salamat sa inyo guys at paghihintay ninyo guys. I'm sorry na marami lang akong ginagawa at napaka-busy natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito, first time mo lang rito sa channel namin, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi nyo ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Kaya naman karami naman sinasabi ko rito, hindi opinion, hindi rin pananaw, tumatakbo lang sa isipan natin. Kumbaga, nag-isip lang ako rito, kinakausap ko lang yung sarili ko, something like that. So, huwag kayong may inis, huwag kayong may stress, huwag kayong emotional, makinig lang kayo. Kung entertainment lang naman to, na-entertain ako, at kung na-entertain kayo sa akin, ganoon na lang din. At, pag meron ako masasabi na hindi maganda, kayo na bahala magpasyensya. Pero bago ang lahat, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko, I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP, master practitioner, I'm applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Tapusin ninyo yung video, Flip Top Tipsy D versus Batang Rebelde. Let's get to it. Hey! Hey! Nandito na naman ako at muli nagbabalik. Fresh look ang lahat nasasabik sa freestyle. Lahat kayo ay para bang na-dismay. Alright. Batang Rebelde. Young Rebel. Stay rebel. Hey, hey. Shoutout kay Batang Rebelde. Shoutout kay Tipsy D. Yan, top 1 ko talaga si Tipsy D. Ever since na lagi ko siya napapanood, always fresh. Hey, hey. Magaling din si Batang Rebelde Ganun pa rin, same pa rin no. Kasi simula naman dati hanggang ngayon, yung kaba ko hindi nawawala kapag pagbabattle ako. Siguro dahil nag-aalala ako sa sa performance ko. Ako, same pa rin yung dala ko. Pinilit kong maging well-rounded at feeling ko ganun din naman yung dadalhin niya ni Tipsy D. Well-rounded din naman siyang MC. Parang Meksikano si Batang Rebelde, oh. Para siyang Latino. Ganyan yung mga itsura ng mga Meksikano eh. Kaya minsan napapagkamalan yung mga Pilipino na Chicano. Chicano kasi mga tipo ng mga Mexicano dito pinanganak. Yun ang tawag sa kanila, Chicano. White skin sila. Kasi pag sinabi kasing Meksikano, parang akala ninyo parang maliit, mansot. Meron kasing mga tao na merong sa north, sa Mexico kasi may mga norteño, souteño, mga ganun. Tapos meron din mga Oaxaca, yung mga Oaxaca yung parang native nila yun. Ang liliit lang nun, mga parang nasa 3 feet. Parang akala mo mga dwarfs, pero sila yung original, silang Mexican talaga na So, ang sisipag talaga nila, pero maliliit lang sila. Pero they love to party. Tuloy natin. Kung ako tatanungin na magiging maganda yung salpukan namin. Kasi Ganun pa man guys, kung nandito kayo sa Amerika, wag niyo babanggitin na sa mga Oaxaca na Oaxaca, ganun. Ayaw nila nun kasi parang insulto sa kanila yun eh. Kaya, hanggat maaari, iwas din. Tuloy natin. Ayun, parang nakikita ko na halos same kami. Oaxaquito pala, Oaxaquito. Ayaw nila nun eh. Kasi sila from Oaxaca sila eh. Tuloy natin. Ang estilo, pero lang sa rebat. Si Tipsy D, nakilala siya sa mga malikhain niyang paraan sa paggawa ng konsepto, sa mga uri ng pag-ataking ginagawa niya, sa mga wordplay, multis. Yun, doon siya nakilala ng tao. Alam ko din na palagi siyang handa. May mga history lang siya ng chokes pero lagi siyang handa. Gusto ko yung pen game niya. Ang pinipilit ko na lang talunin kung ano yung battle ko nung last na ahon. Na ganun din naman lagi talaga. Kung ano yung last performance ko, parang yun lang din naman yung gusto kong talunin talaga. Di ko rin iniisip masyado na si Tipsy D yung kalaban dahil parang nakaka-pressure masyado. Para na rin sa comeback ko syempre, di ba? Sana maging masaya to, maging malakas na battle. Napakita natin na deserve natin na mag-main event. Tipsy D, maraming salamat sa pagtanggap ng battle na to. At gawin lang natin kung ano yung dapat nating gawin. Hindi naman importante kung ano yung maging resulta. Basta sana maging solid lang yung battle. Ang laki ng kinamature ng mga sinasabi ni Batang Rebelde. Mga grown-ups yung mga sinasabi niya. Siguro may pinagdaanan siya sa buhay niya na
na alam mo yun, nagpabago ng mentalidad niya. Ganun kasi yung mga tao eh. Basta bigla na lang sila nagbago, the way they talk, the way they open their minds. Parang may sinasabi sila na bagay na parang sa iba corny. Ngari ako, nagsabi ako ng mga bagay na parang puno ng kaalaman. Sa mga tonto, mga tao na parang bata-bata pa, yung parang nahubog yung idea nila sa instrumento ng tawag dito, ng entertainment, parang pangungulit, pangungutya, pangaasar, parang ang corny ng dating na yun pag nagbigay ka ng talino. Pero sa mga tao na talagang bukas ang isip, mature mag-isip, may pangunawa, they know na nasa pas na nila yung kakulitan. Pas na nila yung pang-aasar, pas na nila yung mga pang-okay, panggagago, yung pang-corny mo, baboy, ang dami mong daldal. Nawala na yun. Nandun lang sila nakapokus sila sa information, yung utak nila, ano bang makukuha ko sa taong to pag nagsasalita to? May sinasabi ba siyang may sense? Yun eh. Kaya marirealize ninyo yung difference sa mga taong talagang nandyan at nakikinig, talagang nag-a-absorb. Kasi, maniwala kayo sa hindi, bawat video na meron akong nire-release, meron akong sinasabi doon na very lang tawag dito yung very rare nyo lang maririnig sa iba. Kasi yung topic na yun, bihira lang din maibigay sa video na nire-react natin. So pag nakuha natin yung topic na yun, yung istorya natin, yung salita na yun, o yung mismong yung bagay na yun, pwede pa natin buksan yun. At yung pagbukas ng idea na yun, makakatulong yun para mas lumalim pa yung pangunawa ninyo sa mundo. Tuloy natin, guys. Yo! Aha! Flip Top, unang versikulo 12. Nandito pa rin, TIU Theater Makati, huling laban na ng gabi. Isang pinakamalaking shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Flip Top, mag-ingay para sa sarili nyo at para sa mga parating natin ngayon. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga, lahat ng tulong at suporta ng mga represent collab. Taka na yung mga pinapasot sa akin ng mga ilang sponsor natin, painit ng painit, pinapatayata ako. Shoutout sa Scala Gaming, shoutout sa Buenas. Guys, sa baba meron din akong shirt, baka may chance kayo, nasa ibang bansa kayo, kaya nyo namang ma-afford. Nandiyan lang naman yun Plan Motive. Tuloy natin, guys. Real Jokes Clothing, huwag nyo yung suportahan. Sa kanan ko, Bataan represent! Para sa inyo, ang pagpapalik, magigay para kay Team City. 15-3, putang bigat. Shoutout din pala kay kay EJ Power. May collab kami yan matagal na Siguro couple of months ago pa namin pinag-usapan. Simulan napanood ko siya nung laban niya kay Kalis Move. Yun, sinubukan ko siyang i-collab kasi na-impress talaga ako kay EJ Power. And hopefully, ma-deliver namin yung collab namin. Hindi sa panahon ngayon, we'll see kung kailan niya maibibigay. But meron na kaming track talaga. Tagal na rin siguro, couple of months, siguro kailan ba yun? Mga April yata yun, nung plinano namin, April o July. Kasi guys, pag ako talaga gumagawa ng kanta, matagal. Akala ng iba, ngayon lang ginawa. Hindi. Ang plano ko talaga months ahead. Taon pa nga minsan Yung kanta namin na Hamon, taon yun, guys. Taon inabot para makakulab ko, makapagsama-sama kami sa isang track. Si Crazy G, Drex Lira, Showball din ng Republican, tapos Hambog ng SAG Pro. Yung mga tao na yan, inabot kami ng taon talaga para matapos yun. Ang unang-unang nagbigay yata ng piyesa niya si Showball din. Sumunod nun si Crazy G, sumunod si Hambog, sumunod si Drex Lira. Tapos ako naman, pag nagbibigay naman ako ng track, kompleto na yun May verse na, tapos meron na ring hook. So, at ako na rin gumawa ng beat. On the spot ko na yung ginawa, guys. Mabilis lang akong gumawa ng beat. Siguro, pag inspired ako, mababaan yung 30 minutes, meron na akong beat. Plus recording na lang. Yung recording lang talaga yung matagal kasi kailangan mong ayusin yung vocals mo, practicein pa masyado, may babago ka pa ng lyrics, so marami talaga. Tuloy natin, guys. Yo, Team CD, shoutout sa... Team CD, talaga, idol ko talaga to kasi ever since napakinggan ko siya, always tuloy. Pimp Your Food, sa Real Jokes Clothing, sa Crown Manila. Oh, sorry. Shoutout kay Cindy. What the fuck? Shoutout kay Mel Andrade. Shoutout sa Crown Manila, Black Shoutout Manila. kay Mel. Hype Beat, shoutout sa Doc Panda, Bad Crib Clothing,
Shoutout sa High Minds, abangan nyo yan. At sa kaliwa naman, Tansa, Cavite, represent para sa inyo lahat. Mag-ihay tayo lahat para ay Batang Rebelde. Shoutout sa mga Tanza. Flip top beer, alam niyo na. Hindi na sila nag-coin toss. Nag-volunteer si Batang Rebelde na mauna. Pumayag naman si Tipsy D. Pakinggan natin to, non-tournament battle ang parating. Pero tig 2 minuto dapat, pagbibigyan natin, pakinggan natin, unang banat, unang versikulo 12, Batang Rebelde. Nakakabahan ako guys ha. Putsang na ba't kaya kinakabahan ako pag battle na? Natatakot kasi ako guys na may masabing hindi maganda o baka isipin nyo, ganito ganyan. Kasi talaga guys, live natin pinapanood kaya nakakaramdam ako ng kaba dahil pag pinanood ko siya, meron akong hindi makuha. Kasi 'di ba? Alam mo naman may mga flip top police, 'di ba? Mga pinupulis yung sinasabi. Akala naman nila napakadali mag-react. Ang hirap mag-react, guys. Ang hirap. Nakakapagod, nakakatuyo ng utak. Pero kailangan kasi entertainment talaga eh. Kaya minsan natatakot din ako na may masabi, pero ayoko naman na parang mag-hold back. You know, fuck that. Kayo nga kung ano sinasabi niyo sa akin sa comment, edi I'm not gonna hold back to kung may marinig man tayo. Tuloy natin, guys. At hindi ko naman nire-rebat yung mga sinasabi ng mga artist, hindi. Sinusuri natin, tapos tinitignan natin, binubuklat natin, binabackground natin kung tama ba yun. May essence ba? May fact check ba doon? Diba? Kasi at the end of the day, paano ba mako-convince nyo? Kung magko-convince ka, make sure na mayroon kang karampatang nilalaman o sinasabi talaga na makikita na natin ng batayan para mag-click o mabigyan ng puntos. Tuloy natin, guys. Kasi sorry guys, puso. Kasi hindi naman kasi basta lang batayan ang metaphor, punchline, hindi lang basta batayan din yung figure of speech, 'di ba? Hindi lang 'yun basta yung pagmumulti lang, hindi. Marami nagmumulti, wala namang punchline. Hindi lang 'yun basta yung konteksto at content nun talaga yung pinaka magandang bagay para husgahan mo yung isang linya. Maganda yung content ang nilalaman. Kasi yung pagmumultis, metaphor, punchline common na yun eh. Lahat kaya nang gumawa nun. Pero yung kung paano ka magbibigay ng content na napakaganda at fresh up ang dinig ng tao, yun yung difference. Yun yung pinakamagandang bagay. Tuloy natin. Game? Ako'y nagmula sa bayan ng Alamat at Agimat, bagamat salat sa pagsikat ay may sapak na kaya kang mapabagsak, kaya dapat ka na mag-ingat. Okay. Kada suntok ay may elektrisidad na kaakibat. I'm so ill, kaya parang sinasalakay ka ng daang-daang igat, ha? Okay. Kapag tinamaan, lumpo. At itong taga-Bataan ay di na mahahagilap sa lakas ng impact. Yung kaluluwa niya kay Righteous One mapapalipat. Ano? Takbo! Tulad ng ginawa mong pag-iwas sa akin ng ahon 4, sa'yo pa mismo nang galing. Kasi nung 5-on-5, binigyan ko ng malalang hangover. Ngayon ka lang naka-recover? Fuck you! Ngayon tinanggap mo tong battle, dobleng bangungot at sakit ng ulo ang sasapitin mo. The Hangover Part 2! At bakit nga ba di mo ako pinatulan nun? Movie yun eh. Siguro natakot kang itaya pati pato, that's why you keep on ducking me. Ilang taon kang nangilag sa akin. Si Sinyo, 5 taon lang kinailangan para harapin si Apex. Ikaw 11 taon. Ganun ba kalakas tingin mo sa akin? Palibasan ng Sophomore year, paangat na yung kanyang pangalan. Pero ramdam mo ang dala kong init, kaya umiwas na lang ang napili mong game plan. Kasi kung ikaw yung rising star nung taon na yon, ako naman yung rising sun ni Phaeton, kasi ako yung binubuga ng bibig ko. Maging si Abra at Shanti na pauwi pagka-speak ko, siya'y kabilang globo na tagus pa. Pues sumusunog ng ozone bawat disco. Bars din yun na, ang galing na napasok niya pa si Phaeton sa Hunter x Hunter eh. Hunter ang tawag doon guys eh. Tuloy natin guys. At info! Napasakin na yung kaluluwa niya, magbuhat ng umatra siya sa akin. Kaya magmula nun, isa ka na lang bangkay na walang lamay. At kung bakit nasabi niyang siya si Einstein na nagiging Frankenstein kapag nagalit, yun ay dahil isa ka na lang katawang di bateryang nakaprograma upang tustusan ng pangangailangan sa kanyang bahay. Kaya nga langan ka ng energy ball para muli kang makargahan at di ka makaramdam ng ngalay. Hindi mo alam, palibhasa na libang at naaliw ka sa iyong pagtagay-tagay, pero ikaw ay isang labing taon ang walang kamalay-malay. Okay. Ang ganda ng pagkaagamit ni Batang Rebelde doon sa mga reference niya, tapos
ginagamit niya yung idea niya para ipakita na may sense kung bakit napunta tayo sa laban na to. Kasi yung laban na to yung pinaka-highlights ng karera ni Tipsy D, na labanan siya kasi taon na pala yung ginugulo. Ibig sabihin pasong-paso na yung mismong laban na to. Yung parang ano na to parang better than late than never, 'di ba? Yun yung sabi niya. Tuloy natin, guys. Nakakailang bars na ako, wala pa rin great angle, di ba? Kasi may nakahanda ng ribatong may malaking pisngi. Akala mo, sasabihin ko yung angle na yon? Aba, syempre, hindi. Pero 2 minutes sa 3 rounds. Pero expected ko nang maglalagay ng extra effort tong unggoy. Kasi kung tingin nyo sapat na yung 6 minutes para i-handle tong bata, mas mahina pa yung kukote mo kay Bugoy. Kaya knock-out tong si Unggoy sa punches kong tuloy-tuloy. Pagbagsak, pakiramdam ay lumubog sa kumunoy. At kung magbabalak ng resback ang buong abakadas, huwag nyo nang ituloy. Kasi tong bagsakan ko ay sapat na upang ang buong parokya nyo ay matulad kay Buloy. Maganda rin yung punchline na yun, ha? Kaya bakit ito lang yung hinar... Shoutout din kay Bugoy na koy-koy, tapos napasok niya pa si Buloy nagpakamatay, diba? Sa parokya ni Edgar. Shoutout din sa Abakadas. Tropa nila, diba? Nila Tipsy D. Tawin natin. Harap nyo sa akin, wala pa tong sapat na lakas at lupit. Sana yung nagmamaoy sa FD Live para talagang sagad sa kulit. Kasi bitin pa sa tama tong Tipsy. Hindi pa makasagad ang bubuet, kaya tong half-drunk bibigyan ng shot puno. Ang kaso lang Russian roulette. Okay. At pagkablanko ng revolver, bunot ng Aristotle, oo, magad ng Glock. I'm so insane, lakong pake, kahit in pain ka natuwasa. Cause tonight, I will push Tipsy to his true limit. So, take another shot! At bakit ang tagal mong walang battle? Di mo na ba masikmura yung mga match-up na biniga? Sayang yung ginagawa ni Batang Rebelde, no? Kaso, hindi lang... Paano ba? May missing doon sa mga ginagawa ni Batang Rebelde. Even though maganda yung struktura ng bara niya. At may sense naman yung punchline niya. Kaya lang, parang very anticipated lang kasi. Yung mga bagay ng combination ng Glock 9, shot, Russian roulette, shot na pag nagdadrunk ka. Hindi kasi tawag doon yung shot eh. Kaya lang... parang very anticipated lang talaga eh. Siguro, ang kulang lang kay Batang Rebelde, yung masingit niyong maliliit na detalye para maging storyline siya. Kasi pangat yung parang nagdi-describe ka lang eh, 'di ba? Dinidescribe mo lang ganito, parang ganyan, tapos may ganun, may sabog na. Pero kung mas maganda kung minsan kasi hindi natin napapansin, pero yung mga detalye yung nagbibigay ng yung maliliit na detalye yung nagbibigay ng hiwaga doon sa sinasabi mo eh. Kasi parang hindi lang siya basta sinambulat yung malalaking words sa harap mo. Merong nagbibigay ng waves doon, para papunta doon sa malaking impact. Kasi kung lahat ng words na malalakas nasa harap na natin, hindi na natin ma-justify o makita yung mismong punchline. Kasi almost lahat ng words na yun ang gaganda eh. So, which is okay din at the same time, pero nagiging stagnant at place siya. Pero kung may lagay ka maliliit na detail na parang hindi siya anticipated, tapos unti-unti siyang lumalaki at nabubuo yung istorya sa bagay na yun, ang laking bagay din yun. Pero na-appreciate ko pa rin yung ginawa ni Batang Rebelde kasi pakiramdam ko, nagsunog siya ng kilay inanuhan niya talaga. Binigyan niya ng pondo, ng oras yung sinasabi niya at yung mga words na pinili niya, yung parang kayang sumabay sa pwedeng mga sabihin ni Tipsy D. Pero minsan nakakalimutan natin yung mga palamuti na maliliit na hindi naman ganoon kasensitibo na words. Parang naglakad ka dito sa bagay na to. 'Di ba? Parang may mga tinik na daan papunta doon sa aking bakuran. Nakita mo ang aking kamay na merong laman. Parang ito pala ay isang baril. Aking inikot. At diretso sa yung bunbunan, pumutok, ulo mo sumabog, parang may mas maganda yung parang unti-unti natin na-realize yung konsepto papunta doon sa bagay na yun, sa merong point A to point B. May mga bagay na pwede mo naman parang tawag dito yung i-shortcut siya kasi may mga tao din naman na quick eh.
Pero kung kaya mong paliitin yung storytelling na yun, papunta dun sa bagay na yun talaga, tapos makita mo yung maliit na information papunta sa malaking pasabog na gusto mong ibigay, mas madidefine yung punchline mo ng maayos. Yun ay 2 cents ko lang, pero na-appreciate ko pa rin yung ginawa ni Batang Rebelde. Tuloy natin, guys. O tumatandaan at bumabagal yung metabolismo. Hirap nang makatunaw at di makadighay. Pues di ako gastroenterologist pero sa tamang oras kahihimlay. Kaya I'll be the reason why you'll die just in time. I'll be the reason why. Nakita niyo gusto kong sabihin, yung ginagawa ni Batang Rebelde, it's all about description. You know, description na, ikaw ay ganito, ganyan, die in time. Pero pag yung, alam ko nagigets niyo ako eh. Kasi sinasabi ko palagi, pag meron akong nakita na bagay na kakulangan ng isang artist para mas lalo pa siyang yumabang, lumakas, hindi ako madamot eh. Sinusuri kasi natin at naririnig natin at yung advantage ko guys bilang nagre-react nakapopost ko siya. Tapos habang naririnig ko siya, nare-realize ko yung mga bagay na kakulangan ng isang MC na pwedeng magpasabog sa kanila talaga ng sobra. Tuloy natin guys. Tingnan natin yung gagawin ni Tip CD. Yo! 5-on-5. Oo, tinalo nyo kami. Pero si Saito lang naman nagbuhat nun, kaya yung panalo inyong nakamtan. Baka nalilimutan mo yung nagbuhat sa inyo, nilampaso ko ng 1-on-1. Pero teka, bago ko to simulan, gusto ko lang aminin na totoo yung mga nabalitaan nyo sa akin. Malungkot man pero totoo. Totoong bumalik ako dahil sa Flip Top Beer. Flip Top, cheers! Okay. Patay na yung crowd? Hindi ako old God. Ako ay old lang. Di naman sa pagpapakumbaba. Ang Diyos may mabuting salita. Ako wala. Tagal kong nawala. Pero di nyo ako dapat maliitin. 1-on-1 lang to sa Rebelde. Sanay to sa madami. Ako dito'y mabibitin. Last battle ko sa korte, Mark Andrade versus People of the Philippines. Joke yun eh, puta. Tagal ko nawala. Tingin nyo sa akin mahina. Alam ko na gusto nyong palabasin. Binigyan nyo ako ng gym instructor upang muling palakasin. Ano ba kayo? Electrifying pa rin to. Enerhiya ko'y apparent. Kahit itest mo aking linya, ako'y uubra sa current. Test nyo yung aking linya, ito yung uubra sa current. Ibig sabihin, pinapahagingan niya sino? Si GA. Shit, man. Diba, nakita nyo guys, gusto kong sabihin, hindi siya yung basta describe lang ng describe. Kumbaga may kinukwento siya na yung tingnan yung linya ko, apparent yun, di ba? Parang kaya pa rin sumabay ito sa current, di ba? May ganun. Hindi yung tipong na humiga ka dyan, ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan. Siguro na guess nyo naman gusto kong sabihin guys ha. No offense guys ha, tuloy natin. Saan natin sisimulan? Line marking? Meron tong sikat na linya. Nakita ko sa papel ang kamatayan mo. Pay-per-view. So paano sasabihin mo sa akin? Tipsy D, may kaso ka pala. Kaya sa pagdinig ka nagiling. Para kang tutuli kasi laman ka ng hearing, ganon. Laman ka ng hearing. Tenga ka ba? Nakita nyo na guys, malinaw na malinaw yung sinabi ko guys ha. 'Di ba? Nagkukwento si Tipsy D tapos napapasok tayo sa idea na yun. Nagiging parte tayo. Nagiging orchestrated ni Tipsy D lahat. And I'm pretty sure may mga artist na nakikinig sa akin kasi nababalitaan ko naman. Okay lang naman yun. Kasi mas maganda yun na nakikita nila, natututo din sila. You know? And tayong lahat dito guys, parang komunidad na rin, 'di ba? So, tuloy natin guys. Gago, wala kang pag-asa. Yung ganyang linya, hindi patok sa panlasa. Pagtapat mo sa akin, matatamoy, disgrasya. Natatamoy. Comedy? Alam nyo ba ka-rhyme ng Batang Rebelde? Nagpapatira sa Batang Rebelde. Naalala mo to? Kada linya, oral sex. Kain ka, kada spit. Sinabi kay Master Fit. So kada spit, ino-oral sex mo si Master Fito? Comedy! Pero parang di na to biro. Referee, kabaklaan mo official, kakasubo sa pito.
Wordplay. Pinto. Bata, young, hindi na umabot maturing. Napakatagal ng bata, young, rebelde, di pa rin bata, young, matuturing. Wow! Bars putang inang yan. Shit, na barrel si Batang Rebelde. Yung yang ginamit niyang idea para mag-bridge sa salitang rebelde. Yung yang salita yun na ng words na Tagalog bilang isang bridge. Bata yang rebelde. Naging batayan. Naging yung bata yang rebelde, naging batayan din pinag-combine. Rebelde, batayan. Wow. Shoutout sa mga aktivista natin. Dati ako aktivista, but I don't believe anymore about that shit, dude. Yun na akong ano sa mga rebelde na yan. Communism is not the right way. Tuloy natin. Tumigil na mundo mo sa pag-ikot. Wala kang evolusyon. Paano ka naging rebelde? Wala kang revolusyon. Pag-ikot ng mundo, revolusyon. Rebelde, revolution. Kasi kailangan mo ng revolution eh. Nabal si rebelde pala kanina. Patay si rebelde. Sorry guys, tatuloy natin. Happy birthday! Pero hindi yung pagbate, bagkus pamamaalam sa iyong dadanasin. Dito ka na matatapos, bata, magtatanda ka sa akin. Horrorcore? Busal sa bibig ng batang rebelde nang di na maka sa batang rebelde, paliguan ng baseball, batang rebelde, kada palo na papa, akro, batang rebelde. Tanggal busal sa bibig. Tama na par. Kakilabot ang echo, pues tanggapin mo still bar. Pati pag beat na sa tempo, katapusan mo na BR, R. Di ko tinatawag ang name mo, yun ay BR, R. Chainsaw! Wow! Putang inang yan. Wala na. Usukan si Batang Rebelde. Creativeness is the key, guys. Mismatch, putang ina, si Batang Rebelde. Putang ina. Ay, BR. Nagets na agad ng cross. Kahit ako, nagets ko na agad, putang. Ay, nako. Bars mula kay Tipsy D. Balitang balita. Sa first round, Tipsy D po. Ang nagwagi. Sa first round, guys, ano pa yun? Tunog ganda ng putang na. Paano nyo pa napasok yung BR? Pati pag beat na sa tempo, katapusan mo na BR, R. Di ko tinatawag ang name mo, yun ay BR, R. Makina ng chainsaw! Makina ng chainsaw! Putang ina. Kill off. Tangina yun. Na-segue si Batang Rebelde. Napakamot na siya. Puta, patay tayo dun. Makina ng chainsaw. At kung pumunta kayo para sa bars, fuck chain smoking, ito'y chainsaw sa baga. Ba't pa kita gigripuhan kung pwede naman na maglawa? Higit pa to sa cesarean, hiwa masyadong mahaba. Abortion kang iiwanan, patay na yung bata! Batang Rebelde. Nag-guess yung gusto kong sabihin, guys. Siguro naman, nag-make sense naman yung sinabi ko na kailangan mo talaga ng storytelling para ma-define mo yung punchline mo ng tama. Mas maganda yun talaga, guys. You know, kaya, you know, Tipsy D, one of the best, you know. And I think marami na rin nakakaalam nun. Kasi, kung hindi ko ipapaliwanag, hindi nyo magigets yung gusto kong sabihin. Hindi nyo makikita kung paano ko sinukat, sinuri, at tinimbang. Kung paano nyo makukuha at makikita yung punchline ng napakalinaw. Tuloy natin, guys. Sa first round, no question, Tipsy D na kagad. Yo, yung nagbuhat daw sa amin ng 5-on-5, tinalo niya ng 1-on-1. Eh nung kataga, si Saito, tinalo ko din naman. Rebelde nga eh, mga kakampi, pinapatay ko. Tsaka wag nang hanapin yung wala. Anong pakiramdam ng wala? Yan ang palagi niyang sermon. Alam mo, binasya ko ng mga autistic mo na fans. Pasalamat kayo, di ako pumapatol sa mga meron.
Pumunta ka dito, walang saksak sa katawan. Ngayon uuwi ka ng meron. Sobrang madugo nitong battle, re-reglahin tong pusi. Ngayon anong pakiramdam ng meron? Okay? Mood swings. Guys, ano ko lang, excuse ko lang, hindi magandang, hindi ko inaatake si Batang Rebelde, baka sabihin nyo naman, nare-rebat ko, baka utak na lang ka dyan. Sinasabi ko lang na hindi tama, na pag yung kakampi mo, sinisira mo, pinapas lang o binabastos mo. Katraidoran kasi yun, guys. So, iwasan yung ganong klase ng pag-ugalit. Dahil katulad ko, matagal na kayo rito, guys. Alam nyo na ayoko ng traidor, guys. So, but for the sake of the battle, okay lang naman yun. Natatawa naman ako. Tuloy natin. Ganyan ka, di ba? Binabaing puno ng estrogen, kaya pag nag-deliver ng pagalit, tunog dalagitang sa kakasubo ng burat ay nagka-sore throat. Nagpapaka-hardcore pero tunog pokpok na umungol, palibhasa pampusi yung hormone. Pokpok, umungol, hormone. Sheesh! Huwag ka na mag-deny at magmaang-maangan pa. Kasi yung whore kasi tawag doon, mga pokpok o whore. Tapos yung mon, pag, gets nyo naman yan. Pari pang bumabattle, pakay lang talaga, may makalaplapan siya. Ano hindi? Bakit gusto mo ikaw maalala ni Sinyo tuwing hahalikan niya yung asawa niya? Tangina. Sa battle nila. Masahol ka pa kay Jonas versus Cerdeo kasi pang Miss Gay ang figura. Ang matalo mo ko'y mas imposible pa kaysa magka-date na si Duma. Pagtapos ng battle, sagot ko alak at pulutan kasi siguradong deads at bigo ka. Kaya Sir Plasma, pa-order ng isang case at bituka. Horror ko rin. Inupo na pa yung mga linya ko no? Putang nan to sabi mo nga kay Sequence, wala na ako sa Prime, Decepticon na ako, ha? Wala ka na sa Prime kasi Decepticon ka na? Sarap mong sapakin sa panga. Si Prime tol, si Optimus Prime, individual na karakter yon. Ang grupo niya, Autobots, tanga. Pero ang punto, itong between ng bataan gustong maging Decepticon, pues matutupad yan sa aking rhyme scheme kasi itong sound wave ko, Bone Crusher, mapapasigaw to sa sakit and that's how you make a star scream. Pati yung linya ni Chris Dilanong madumi pa sa dirt, pinuna pa nito. Pero may malaking butas ka doon, Tipsy. Pinuna mo yung madumi pa sa dirt, tapos gumawa ka ng Pimp Your Food kung saan lagi mong sinasabing, madali pa to sa easy. Diba? Hipokritong magnanakaw ng ideya. Gago. Matagal ka nang sinitad ni Looney dyan sa katangahan mo. Pero patuloy na nagbulag-bulagan to. Kakagamit lang ng chainsaw. Pero ba't di mo maputol yan dambuhalang trosong nakabara sa mga mata mo? Okay. Wala kang planong ayusin yan? Ako na mismo ang gagawa. Kaya yung bara sa mata mo magiging alanganin ang lagay. Gojo Satoru versus Curse Spirit na si Hanami. Puwersahan ko yung bubunutin gamit ang aking mga kamay. Kaya ang tsansa mong masilayan ng kinabukasan ay kung magkakaroon ako ng awa. Sorry, nakalimutan ko na kasi kung paano maawa. Kaya ngayong gabi, ako ang inyong titingalain. Dahil aking titiyakin na itong aking kalaban ay titibagin. O let's get one thing straight. Hindi tungkol sa ngipin mo yung punchline. Kaya tunog tit, tit, tit. Yun ay dahil iiwanan kitang flatline, bitch. Solid ng ending ng ginawa ni Batang Rebelde doon. Although parang pakiramdam ko ang liit ng shorthand yung mga ang tawag dito, mga punches niya. Kaya kailangan talaga maganda rin talaga pag mahaba konti yung yung enough na meron kang 4-bar setup talaga. Ang ganda ng ending ni Batang Rebelde, tumatak yung bagay niyong flatline na yun. Na-define ng maayos. Tingnan natin yung Hoy! Underrated. Tanginan to. Tuwang-tuwa pag tinatawag na underrated. Kinikilig pa. Magaling daw kasi pero unappreciated. Kaya naiinis siya. Paano ba naman kasi kada may battle, 30 days kung maghanda? Tapos pag-upload ng video, marami pang views yung recipe ko ng tilapia. Underrated ba talaga? O sadyang sablay ka lang bumuo ng linya at konsepto? Hindi ka entertaining, yan ang katotohanan konkreto. Kung construction lang,
mas nakakalibang papanoorin yung naghahalo ng simento. Ang hilig pa sa basketball. Lampa naman pag sinalita na. Ba't ba hawak ko to? Lampa naman pag sinalita na. Bawat word. Yung crowd, parang block ni Lebron kay Iguodala. Tamang board. Pero sa sobrang daming nagsasabing underrated ka, overrated ka na. Napakatagal mo nang nagpapabata eh. Constipated ka ba? Okay. Constipated ka ba? Pero isa daw siya sa mga veteranong consistent. Aba, dapat natin niyang i-cheers! Pambihira! Congrats! 13 years ka nang mahina! Paano mo na-maintain? Paano mo na-maintain? Oh! Gago! Yun na yung punchline kung di mo nabatid. Kasi yung choke ko, parang karir mo, ang tagal na sa mid. Oh, bars! Putang ina, nasa mid. Mid ka lang. Putang ina, nasa mid ka. Pakahusay. Tang ina, na-set up si Batang Rebelde mula sa paghawak. Ba't ko ba hawak to? Pakahusay. Putang ina yan. Na-prop si Batang Rebelde. Tang ina, nabaril na naman siya. Boom. Tang ina yan. Tuloy! Wow! Nasa mid. Judges, mas maganda yung fake choke ko sa kanya. Wow! Yo! Nakatatlo ng leap year, hanggang ngayon mid-tier. Hindi gumagaling. Yung prime ko nakalipas na, yung sayo hindi dumadating. Wow! Tangina, anong plano mo sa prime mo na hanggang ngayon, pristine condition, nakatago? Ibebenta mo kay Toyo. Hindi mo ako magagoyo. Marami ka lang nunal pero hindi ka batikan. Pangalan niya, Batang Rebelde. Ano nga ba dahilan? Sa kanya mismo nang galing. Tutol yung mga magulang niya sa rap, kaya siya nagrebelde. Grabe, galing. Eh, ba't sinabi mo kay Sinyo kung pag-rap lang aatupagin niya, wala siyang mararating? So, dis ba yun o payo sa sarili? Kasi kung ngayon ko titignan, ikaw yung naiwan dyan at nanatili. Ngayon, di mo matanggap ang sinapit ng buhay mo. Rap kasi ng rap, di ka nakinig sa nanay mo. Inuna kasi magmaktol. Eh alam nila sa pag-rap, di ka gigin hawa. Kapakanan mo lang kanilang iniisip, bata, pero di mo yun naisip. Bata kasi ikaw ay isip. Bata! Ano ba kasi pinaglalaban mo? Yung mga reference mong ikaw lang nakakaalam? Para kunyari, malalim yung flex, tapos sisisihin yung audience kapag di nila na-gets? What the fuck? Tangina, ba't di mo gamitin yung crowd reaction pang critical damage? Eh pwede naman mag-bars gamit ang general knowledge. Di ba? O ito, general knowledge tayo ha. Pwede naman yan talaga. Isigaw nyo kapag alam nyo yung rhyme. Game? Magdasal ka man, di ka na masasalba ng saving grace. Bilang na mga araw ng week na to, parang 7 days. Di ba? Delivery mo, tinabunan. You can't speak louder. Mahina talaga pag nakalibing na 6 feet. Tangina, basic flow tumapos sa karir. Nitong tongpang sa high tide. Kaya ka magdi-disappear. Parang high. Maiksing setup pang knockdown. Walang effort. Parang shortcut sa pag-shutdown. Alt F. Wow. Dapat kang sunugin, silaban, to the highest degree. This is how tip CD burn na parang MP. Tangina, nakita niyo yung pattern? Magkakasunod, walang tsamba, puro good points. Organized crime, parang mafia. Ngayon, alam mo na ang susunod na numerong tatama. Hindi ito wild bunch. Tawag ko sa linyang to, Saitama. Tapos ka sa one. This is, ganito mag-rhyme si Tipsy D. Ganito mag-rhyme si Tipsy D. Relasyon ka sa audience.
intact. Higit pa to sa punchline, ito ay audience impact! Ang gandang crowd control din yun na, crowd manipulation na, which is okay para sa akin. Kaya lang, pakaramdam ko, patayin yung crowd eh, which, ang gandang punchline yun eh, hindi lang na-appreciate eh. Sayang din yun. O, kung mas malalong, mas energy, mas maganda yung pagsagot ng mga crowd, mas intense yun talaga. So, sa tingin ko nakuha ni Tipsy D yung ano na naman yung second round. Bonus na lang yung third round. Very anticipated na naman to. Tuloy natin. Ayos, last magbilang. Gago, di mo ba alam, marami ng ligang nagsulputan dyan, pero hanggang ngayon, flip-top pa rin yung number 1. At masikat daw yung niluto niyang tilapia. Bitch, I don't care. Kaya mas marami yung views kasi yung mga battles ko, di mo sinishare. Tsaka speaking of tilapia, eto, naisip ko lang ngayon lang eh. Speaking of tilapia, di man lang babara sa lalamunan ko tong hinain yung quick dish. Eh paano di naman matinik yung binigay mong big fish? Oh, akala ko ba nakikinig? Di ba madali pa yun sa bugtong? O baka kailangan ko pang i-replay. Ang sabi ko, big fish, di matinik. Anong tawag doon? Word fillet. Yung fillet fish kasi walang tinik. Ganyan ka, di ba? Kaka-wordplay, apektado na yung relasyon neto. Inutusan siya ng misis niyang gumawa ng sandwich. Alam niyo kung anong dinala niya? Mangkukulam sa disyerto. Sandwich. Gag. Yung misis mo kasi, bobo din eh, no? Yung misis mo kasi, bobo din eh, no? Pumayag agad sa yung engagement. Di nag-isip, umoo agad, di na inalam what the engagement. Ganun siya mag-wordplay eh. Pero kaya ka lang naman niya pinatulan kasi fetish niya yung malalaking ngipin. Sobrang weird nung bitch. Shit. Gabi-gabi bago kayo magsiping, ikaw pa yung sinasabihing, oh, Tipsy, let me see those big tits. Tits ngipin. Pag-usapan naman natin yung kanyang 8 winning streak na ayaw niyang masapawan. Masyadong iniingatan. Kaya si Tarantado, namimili ng kalaban. Ano, hindi. Binigay sa'yo si M-Site, tsaka si kung sino man yun. Pero nung BR na binigay, umuo ka kagad. Namimili ka ng kalaban, bistado ko na yung estilo mo, ungas. Isipin nyo, nag-6-0 si Sequence, pero wala siyang ginawa kahit 13-0 na si Tomas. Namimili ka ng kalaban. Kaya nung nakalaban mo si Looney, Batas at Balakid, mga MCing tinitingala mo, winakwak lang yung iyong leeg kasi sobra mong wakdi. Kung tutuusin ang pinaka-achievement mo lang, ay tinalo mo yung Sak Maestro na nagdadrama sa round 3. Tapos kumampi pa kay Sinyo, pero di pa rin nag-champion tong sinasamba yung top tier. Kung nasan ka ngayon, diyan ka lang din nakatayo for the last 5 years. Sumalungat pa sa Sequence, bumalik sa pagiging baguhan. You know what that means? Yung takbo ng karir mo, paikot-ikot lang para kang hamster na nasa rat wheel. At madulas daw tong hayop na to, kaya mahirap siyang masupil. Di daw kumakagat sa pain ng mga daga, pero ngayong gabi, ratatouille. Alam ko, dapat may letrang naka-silent, pero ako'y mala Doctor Strange, ibang klaseng bumali at bumigkas ng spell. Sinadya kong gawing ratatouille kasi ngayong gabi, ikaw ay lalapangin lalas pag inatlalasapin mo tong L. At nung battle niya kay Batas, binanggit ni Batas na pinapasabi daw ni Nela ang liit ng edits mo. Aminin mo, dahil lang sa isang linyang yon, naputol yung PC mo. Naapektuhan masyado, talagang nanggigil siya. Kaya para di mapahiya, nagrebat na lang ng pakisabi kay Nela, malaki lang yung kiki niya. Wow! Kung totoo mang maliit yung edits mo o hindi ka na dapat nag-react doon, Tipsy. Para ipagtanggol yung minaliit niyang pag-aari, siniraan yung dating kasintahan at itinuring niyang enemy. Yan, ganyan yung mga lalaking may small dick energy. Pag di nakatuluyan, sisiraan. Di ka lang makamove on sa kanya kahit may asawa ka na.
Kaya gumagamit ka ng time machine para bumalik at subukang ayusin yung nakaraan nyo. Kaso napunta ka sa isang bersyon kung saan meron kayong pagtatalo at aksidenteng gumangga yung kotseng sinasakyan nyo. Ngayon para kang si Ding Dong Dantes sa pelikulang Rewind kasi para mabuhay siya, buhay din ang kailangang ialay mo. Pero hindi mo ginawa. Tinakbuhan mo yung obligasyon. Kinain ka ng makasarili mong paraan. At kaya ka nandito ngayon kasi iniwan mo siya at hinayaang mamatay sa nakaraan. At para matakasan yung kinabukasan, ginawa niyang panakipbutas yung jowa niyang agad niyang pinakasalan. O, seryoso masyado. Tarantado, mga pelikula lang yun na ako ang nag-direct. Ang title nun, Tipsy D and the Time Machine of Regrets. Pero pansin nyo, round 1, ginamit ko yung energy ball. Round 2, chainsaw. Round 3, time machine. Mistulang si Android 17 at 18 ang kumatay sa'yo. Itong si Einstein naging Dr. Jero kasi mga sandatang nilikha mo din ang pumatay sa'yo. Ang ganda ng third round ni Batang Rebelde, no? Yung third round na yun kasi meron siyang story na binigay, which is very, for me, naka-apekto yun talaga. Ang ganda nung sinabi niya doon. Very personal din yun. Maganda kung sinabi niya na kagad yun sa first round para kahit papaano ma-dispel yung mga sinasabi ni Tipsy D. May kakayanan pala si Batang Rebelde maggawa ng mga ganong klase. Kailangan niya mag-stick sa ganong klase ng format. And I think very effective yun. Lalo na kung kaya niya gumawa ng ganon all 3 rounds. Tuloy natin guys. Tipsy D. Yo! Maliit daw edits ko. Ang mahalaga, effective. Kaya nandito pa rin ako at nagfe-flex. 2 na anak ko sa misis ko, partida, 2 beses pa lang kami nagsisex. Yo! Bago ko to Kasi hindi naman ang ari ng babae nasa 3 inches lang. So hindi niyo naman kailangang isipin na kailangan malaki yung ano niyo. Pag nasa 5, 5.5, sobra-sobra na yan, guys. Hindi nyo kailangan na magpalaki masyado o kailangan, huwag kayo may insecure, guys. Hindi nyo kailangang isipin yan. Kasi yung mga babae, pag nagpapakas, nagpapasarap sila, di naman sila nagpapasok na kung ano-ano talaga eh. Sa harap lang talaga. Hindi naman talaga. So, huwag kayo doon, guys. Kasi, marami mga tao na namumblema sa ganyan, yung mga kalalakihan, which is hindi nila naiintindihan yung physiology ng pagkatao ng isang tao. Yung physiology, yung katawan. Ano na ba talagang meron? Tuloy natin, guys. Tangina, anong round na ba? Yo! Bago ko total round 3 na, last round na, may sasabihin lang ako. Ang dami ko kasing natatanggap na komento na kaya daw ako umalis kasi hindi maganda pamamalakad dito. Gago. Mga hindi ba kayo na-inform? Flip-top ang dahilan kung bakit meron akong platform. Kaya pwede ba, wag niyo akong dinadamay sa mga chismis niyo sa liga. Mula nung ako'y rookie pa lang. Walang pangit na pinakita sa akin si Enigma, bukod kay Badang. At hindi ito usapin ng pera. Aba, malaki TF ko dito. Kaso di ko to ginawang trabaho. Ito'y libangan ko lang at aminado na wala ang hilig ko dito. Ganyan talaga pag tumatanda. Nagkakapamilya. Naiiba ang sequel. Hanggang sa binulabog niyo ako ng Tipsy D, balikan na all God, tangina kasi nung GL. At lalong wala akong pake sa pustahan. Di ba na-raid nga ako sa pasugalan? Tangina, totoo pala yun, na-raid siya sa pasugalan, kaya pala siya nagkakaso, na-raid siya sa pasugalan. No? Kaya kahit bias man lang judging, hindi pa rin ako kayang matibag. Ba't ako matatakot sa luto kung pwede ko namang i-body bag? Game? Yeah. Itong rebelde na NPA, mahilig daw sa NBA. Malas mo na tapat ka sa comeback. 2016 LBJ. Kung ikaw ay old god, ito ay sham god. Anong kahulugan? Ito'y crossover sa veterano kaya ka napag-iwanan. Pinagtatawanan, parang Shakti na fool. Punches ko, Draymond Green pag bumanat sa pool. Jordan Poole sa pool, in your face na ang suntok ng bar. Di pa rin madepensaan ng hook mala Abdul Jabbar. Kaya step back ka na sa battle rap. Matter fact, take another step. Kasi wala ka namang bilang parang gather step. Pero mabibilang, nga ba to sa mga tinalo ko?
Alam nyo na answer dyan. Mala Steph Curry, pagkatapos nitong 3 walk away, alam ko nang counted yan. Pero job's not done. Di ba mahal yung ticket? Sulitin natin. Shout out sa mga nagpakalat na scammer ako! Para lang mapansin. Pwes wala ako dito para mang-scam, nandito ako para mag-scheme. Pasensya na kung walang permit yung raffle live stream, pero buti na lang sa flip top, legal bumunot on screen. Lucky number 45. Ito si Sit, ito si Ali. Bang bang, uulan ng barang umaabot ng siyam-siyam. Hindi kawalan pag nawala kang ban-ban, hindi maaalala parang mayor ng Bamban. Ganto ang tunay na kulay na lumaki sa farm. Wala namang ganap, masyado mga personal yun. Gago talaga to si Tipsy D. Rebelde ng sunscreen. Hindi takot mabilad, daig pa tamaraw. Kung naging palaka ka, ikaw lang kumukokak sa tag-araw. At wala akong pake kung ikaw nagpaumpisa ng Flick G bars. Ba't hindi sa'yo pinangalan? Dahil dyan, papasok ako sa inyong tahanan. Pagpasok ko, iiwanan kong bukas yung pintuan. Pagsigaw ng lalabas yung aircon ng nanay mo, kukwelyuhan ko at sasabing, edi habulin mo. Tapos ako'y magmamano sa iyong lola. Kahit si Batang Rebelde na tatamay, putang. Hahainan ko siya ng tinola na sa panabong ng tatay mo yari. Unang higop, laslas bunganga, di ko inalis yung tare. At yung pamangkin mo na toddler, bibigyan ko ng iPad, naka-play yung Battle Unifonger. Bibigyan ko rin ng dede para busog. Dinuraan ko yung gatas, puwera usog. At yung lolo mo na may asma, hirap sa paghinga, kinulong ko sa aparador. Hanggang sa may narinig akong sumisigaw na galit, umuwi na pala yung tatay mong kargador. Sabi niya, hoy, ano ba kayo? Nasaan ba yung nanay nyo? Ba't nagpapasok kayo dito ng ex-con? Kinuwelyuhan ko siya at sinabing wala, umalis, hinabol yung aircon. Sa bahay nyo. Tangina ng story, may plot twist pa tuloy natin. Tangina gulo sa bahay nyo, ha. Pero speaking of, matagal man nawala, flip top pa rin ang tahanan ko. Maraming salamat sa muling pagtanggap. Itaas yung mga tagay nyo. Bonus na lang yung third round, even though nakuha na ni Tipsy din. Which is, maganda yung pinakita ni Batang Rebelde, especially sa third round. Sa tingin ko, may natutunan dito si Batang Rebelde. Ganun pa man, wala man sa top 10 ko si Batang Rebelde, pero ang gusto kay Batang Rebelde kasi, hindi naman sa fresh yung mga gawa niya, pero original naman. Original, kumbaga, alam ko na pag nag-speech siya ng line, pag narinig ko, Batang Rebelde, kasi ganun yung gawa niya. Pero, nabigyan tayo ng pagkakataon para masabi ko yung pagsuri ko sa kanya, which is makakatulong yung kung napanood niya to, makakatulong para sa kanya. At ganun man, sa tingin ko, even though nanalo si Tipsy D, wala yung intensity doon. Sa tingin ko, yung punchline lang yung nagdala at ganda ng delivery, pero yung intensity, yung parang old school na Tipsy D, yung parang giggle na ready to attack somebody, wala pa doon. Sa pakiramdam ko, ito yung entrance niya para sa pagbabalik. Ganun pa man, all good kasi nag-enjoy ako doon eh. Sa akin, magandang laban yan. Tuloy natin guys. Tingnan natin sino panalo. Versikulo 12, Tipsy D versus Batang Rebelde. Mag-i-ismang beses para sa kanilang pareho at para sa sarili nyo. Boto ng Morado, 5-0, mag-iay para kay Tipsy D. Tangina, shoutout sa'yo, pare. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat talaga. Nakakamiss.
Para sa akin, di. Yan na lang talaga guys. Maraming salamat. Kung nag-enjoy kayo dyan, huwag kalimutan na mag-subscribe sa Flip Top. Huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe dito guys. Sana tinapos nyo yung video. Kung may nasabi man ako hindi maganda, kayo na bahala, magpasensya. Ganun pa man guys. Sana nag-enjoy kayo. Nag-enjoy naman ako sa laban na yun. At bibigyan ko siya ng 10. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao nakapaligid sa inyo. At higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Kita-kita nyo sa susunod na video. Plan motive nga pala ng Good Vibe Bro. Ingat kayong lahat dyan. Peace out.